Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Monday. Patuloy na lumalapit ang low pressure system na nabuo sa silangan ng bansa at anumang oras pwede itong maging bagyo habang tumatawid sa kalupaan ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, isang low-pressure area na binabantayan sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte, habang ang southwest monsoon naman ay nananatiling umiiral sa western section ng Luzon. Ngayong umaga, ang low-pressure area ay nakita sa layong around 705 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte, at patuloy na kumikilos pa hilagang kanluran. At ayon sa mga datos, anumang oras ito ay pwedeng ma-develop bilang isang tropical depression at kapag nangyari yon, tatawagin itong Bagyong Henry. Ayon sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Bukas, ang parehong antas ng pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Sorsogon at Masbate. Mahalaga ring tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Sa Eastern Visayas, mahalagang bantayan ang bilis ng pagbabago ng panahon. May mga sandaling maaaring humina ang ulan o bahagyang lumiwanag ang paligid, pero kung nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin, posible pa ring sumunod ang panibagong bugso ng ulan sa susunod na mga oras. Sa mga komunidad na malapit sa ilog, sapa, estero at sa mga mabababang barangay, mas mataas ang posibilidad ng mabilisang pagbaha kapag tumagal ang mga buhos. Sa mga lugar namang nasa paanan ng bundok o matagal nang basa ang lupa, kailangang maging alerto sa banta ng landslide. Sa Caraga at Davao Region, pareho rin ang mahalagang paalala. Dahil ang low pressure area ay nasa silangan ng Mindanao, may sapat itong moisture at impluensya para gawing mas aktibo ang ulap at thunderstorm development sa mga bahaging ito. Kapag ang mga pag-ulan ay naging mas organisado at paulit-ulit sa loob ng maghapon, pwedeng magdulot ito ng localized flooding sa mga flood-prone areas. Sa mga lugar na may mga kalsadang dumaraan sa gilid ng bundok o sa mga komunidad na malapit sa mabababaw na ilog, mas kailangan ang dagdag na pag-iingat lalo na kung tumindi ang ulan pagsapit ng hapon o gabi. Sa Catanduanes, Albay at Sorsogon, mahalagang huwag maliitin ang kasalukuyang kondisyon dahil ang mga bahaging ito ay nasa lugar na madaling maapektuhan ng pagpasok ng moisture mula sa silangan. Kahit hindi pa ito isang malakas na bagyo sa ngayon, sapat ang presensya ng low pressure area para magdala ng makakapal na ulap at mga thunderstorm na pwedeng bumuhos ng malakas sa maikling panahon. Sa Bicol area, ang ganitong setup ay dapat bantayan ng mabuti dahil kapag dumikit pa ang sistema o mas naging organisado sa mga susunod na araw, mas tataas ang tsansa ng mas malawak na pag-ulan sa rehiyon. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, sa rest of Visayas, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ito ang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa mga bahaging ito ng bansa. Sa ganitong setup, hindi lang isang lugar o iisang rehiyon ang dapat magbantay. Ang southwest monsoon ay may kakayahang magdala ng malawak na ulap at pabalik-balik na pag-ulan sa maraming probinsya, lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at sa mga lugar na bukas sa hangin mula sa timog kanluran. Sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas, pareho rin ang mahalagang paalala. Kapag aktibo ang southwest monsoon, ang mga lugar na ito ay madalas makaranas ng mas malawak at mas matagal na pag-ulan. Hindi ito laging isang bagsakang ulan na agad titigil. Sa maraming pagkakataon, ito yung klase ng pag-ulang pabalik-balik sa buong araw, minsan ay humihina pero bumabalik ng mas malakas sa susunod na oras. Sa mga low-lying areas, tumataas ang posibilidad ng localized flooding. Sa mga lugar na malapit sa bundok at sa mga bahagi ng kalsadang may matatarik na gilid, may posibilidad din ng pagguho ng lupa kapag nagpatuloy ang pagkabasa ng lupa.
Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Ibig sabihin, sa mga lugar na hindi agad natatamaan ng mas malawak na rain band ng southwest monsoon, meron pa ring posibilidad ng panakanakang thunderstorms. Ang mga isolated rain showers na ito ay hindi dapat maliitin. Kapag tumapat ang isang thunderstorm sa isang lugar at naging severe, pwede pa rin itong magdala ng biglaang malakas na ulan sa maikling panahon. Kaya kahit sa mga lugar na hindi direktang kabilang sa unang hanay ng mga apektadong probinsya, kailangang manatiling alerto sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Meaning, ang pagulan sa mga bahaging ito ay mas nakadepende sa init sa maghapon, halumigmig sa hangin, at pag-angat ng mainit na hangin sa atmosfera. Kapag pinagsama ang mga kondisyong ito, mabilis mabubuo ang thunderstorm clouds sa hapon o gabi. Kaya kahit maaraw sa umaga, huwag agad isipin na tuloy-tuloy na ang magandang panahon hanggang gabi. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Luzon ay inaasahan ang light to moderate na hangin mula southwest to south. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, bagamat hindi pa ito ang pinakamatinding kondisyon sa dagat, hindi rin ito dapat balewalain, lalo na para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Kapag may kasabay na thunderstorm o mas malakas na buhos ng ulan malapit sa baybayin, pwedeng pansamantalang lumaki ang alon at lumakas ang hangin kaysa sa karaniwang forecast. Sa rest of the country, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southwest to west. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, manageable pa ang ganitong kondisyon pero dapat pa ring tandaan na kapag ang mga thunderstorm ay nabubuo sa dagat o malapit sa baybayin, pwedeng mabilis magbago ang lagay ng alon at ihip ng hangin. Kaya para sa mga may planong pumalaot, mahalagang obserbahan ang aktual na kalagayan ng ulap at hangin sa inyong lugar bago tumuloy sa biyahe. Ngayon, silipin naman natin ang mas malawak na pananaw gamit ang ibang weather model tungkol sa development ng low pressure area sa mga susunod na oras or araw. Ngayong nagkakatugma na ang mga weather model at inaasahan na ang sistema na ito ay tatawid sa kalupaan ng Eastern Visayas or Bicol Region area mamayang gabi or bukas ng umaga. Posible itong maging bagyo habang binabaybay ang kalupaan or paglabas nito sa West Philippine Sea. Sa mga bagong datos, nakikita ang mabilis na paglakas nito sa West Philippine Sea bago ito kumilas pahilagang kanluran, papuntang China. Bukod dito, may isa pang bagyo o sistema na manggagaling sa malayong silangan na mas inaasahang lalakas at posibleng umabot pa sa typhoon or super typhoon level. Pero sa ngayon, hindi pa tiyak ang direksyon nito at marami pang pwedeng magbago sa week 2 forecast period. Ibig sabihin, bagamat may ilang model signal na nagpapakita ng mas malakas na development sa mas malayong bahagi ng Western Pacific, hindi pa sapat ang impormasyon para sabihing tiyak ang magiging track at eksaktong magiging epekto nito sa bansa. Sa ganitong stage, ang mas mahalaga ay ang tuloy-tuloy na pag-monitor sa consistency ng mga susunod na model runs.